dami nakakamiss dun sa podcast ko actually. Meron akong isang friend, meron siyang tanong sa akin na please sagutin ko daw. Yung kahit brief lang na opinion ko, gusto niyang malaman. So, ang tanong niya sa akin is, kapag ba nararamdaman mo na ayaw na ng partner mo, ayaw na sa'yo, ano ba yung dapat mong gawin? Ipilit mo pa or i-let go mo na? So, ang masasabi ko dyan, ganito. Yun ay depende sa sitwasyon. Kasi, syempre, kung feeling mo kaya pang i-workout, why not? I-workout mo. Diba? But if you think na lahat ng effort ay ginawa mo na, but still, parang wala lang sa kanya, you should always know when enough is enough. Dapat alam mo kung dapat ka na bang huminto o dapat pa bang magpatuloy ka. Alam mo, ang love, affection, attention, hindi yan ipinagmamakaawa. Hindi yan ipinaglalaban. Kasi ang love, affection, attention, lahat ng shun na yan, kusang ibinibigay at nararamdaman yan nung taong nagmamahal. Kumbaga, kapag mahal ka ng isang tao, kahit nga gaano pang kalayo yan pupuntahan ka, dadayuhin ka niyan, makasama ka lang niyan. But, kahit nasa malapit lang, kahit isang tumbling lang, nasa iyo na, pero wala na siyang affection sa'yo, wala na siyang love sa'yo, asahan mo, hindi na yan mag-e-effort para makausap o makasama ka. Iiwas na yan. So, that's the moment na kailangan na siguro huminto. Don't beg for attention. Don't beg for love and attention. And yung affection, kusang nararamdaman yun. Hindi mo kailangang magmakaawa na magkaroon siya ng attention sa'yo, affection sa'yo, love sa'yo. Hindi ganun yun. Kasi alam mo, kahit nga minsan tayo, di ba, wala tayong feeling sa isang tao. Pero yung tao, mahal tayo. Di ba, lahat ng paraan gagawin yan para lang makasama tayo, makausap tayo, para lang makuha tayo, di ba, makarelasyon tayo. Ganun naman nag-uumpisa ang lahat. Liligawan ka, lahat ng pambobola gagawin yan. So, ikaw naman ngayon, syempre mahuhulog ka kapag ayan na, alam mo na, kumbaga ang akin, ito, simple opinion lang. Never beg for attention, lalong-lalo na, never beg for love and affection. Hindi yun hinihingi, hindi rin yung pinagmamakaawa na makuha. Yun ay kusang nararamdaman at kusang lalabas yun sa tao once na mahal ka niyan. Yun lang naman yun. Diba? So, my friend, sana na satisfy ko yung tanong mo. Alam kong mahirap, friend. Alam kong mahirap na pag nandun ka sa ganun sitwasyon. Kasi minsan tayo, ugali natin na ayoko na, hindi ko na siya i-chat. Ayoko, hindi ko na siya sasagutin. Umiiwas ka na. Pero ayan, nag-chat sa'yo. Hindi mo matiis. Kasi nga, ganun nga yung love. Ganun nga yung affection na kapag andyan na, hindi mo na maiwasan. Kasi nga yung andun di ba? Existing yung love Pero kapag wala na, dead man na comatose, comatose na sa'yo yung isang tao, huwag na. I-let go mo na yan. Hindi na worth it. Diba? Hindi na para magmasim sila. So, i-let go mo na. Hayaan mo. Diba? Puyo ba siya, diba? Kaya, move on. Yun lang. I-let go mo yan. Kasi pag mahal ka niyan, kusang babalik yan sa'yo. Ganun yun. Okay. Mga friend ko, alam mo, vampira Minsan alam nyo, magla-live ako. Tumawag kayo. Phone patch. May isa pang tanong yung friend ko. Ayaw mga magpa-mention. Magpabanggit. Okay, sige. May isang tanong yung friend ko.
Ang tanong niya sa akin, um, nagkakagusto daw siya sa may asawa. Okay. So, ano daw ba yung dapat niyang gawin? Iwasan daw ba niya? O ipagpatuloy niya? Kailangan pa bang i-memorize yan? Girl, alam naman natin na kapag ganyan yung pinasok mo, para kang kumuha ng bato o martilyo, ipinukpok mo sa ulo mo. Hindi, kasi, di ba? Bakit naman kasi ganun yung tanong? Friend, ang awkward kasi. Hindi naman na, ano mo, yung mga sitwasyon na hindi maiwasan. Na napupunta ka sa ganun sitwasyon na magugulat ka na lang. There's no such thing as accident. Walang ganun. Lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat yan, ginawa natin. Hindi tayo nagkagusto sa isang tao yung just overnight. Proseso yan. Bago mo gustuhin na-develop ang isang bagay is dalawa kayo nagkasundo, dalawa kayo nag-usap na maglalaro ng mga ganyan. At alam niyo yung consequence nun. Since sinabi mo nga, friend, na may asawa yan, so anong sitwasyon yung kahihinatnan, di ba? Ito rated PG ha, parental guidance to mga friend. Mga mami, yung mga anak niyo, huwag niyo po sanang i-allow na makarinig ng mga ganito. Kasi itong mga friend ko, alam niyo, totoo yan. Alam mo, makakatawa lang kasi. Iba-iba yung mga friend mo, iba-iba yung mga senaryo, mga problema. Pero nakakatawa kasi, ano sila sa'yo? Tiwala sila sa mga advices mo, mga payo mo. So, ako naman, friend, alam niyo naman yung sagot ko sa ganyan, emergencies. Doon lang tayo sa tama. Kumbaga, kung dumarating yung time na sabi mo, bigla ka, natawa kasi ako. Sabi mo, bigla ka, pag-gising mo, mahal mo na pala. Friend mo lang gano'n. Okay? Natawa naman ako sa'yo, bakla. Pwede ba yung pag-gising mo, ay, aksidente, minahal mo. Friend, bago mo mahalin ang isang lalaki, it's a process. Kumbaga, bago mo magustuhan ng isang lalaki, it's a process. Diba, maaaring niligawan ka, maaaring sinuyo ka, hanggang sa ikaw ay nahulog sa kanyang litag, at ikaw naman ngayon ay nakipagkasundo, nakipagrelasyon, hanggang sa ayan na, hanggang sa nalaman na ay naku. Hindi, there's no such thing as one click in my feelings. Okay? It's a process. Okay? Hindi nangyayari in just overnight now ang love, ang affection. Okay? Nangyayari yan, proseso. Nagkagustuhan, nagkita, nagkaaliwan, nagkamulahan. Ganun yun. Kaya ikaw bakla, ikaw friend, alam mo maganda, pag-usapan natin yan nang merong Starbucks. Parang maganda-ganda yung kwentuhan. Meron pa ako isang friend na mamaya, i-discuss ko yung topic naman na tanong naman niya. Ang dami kong pa-chat natatawa lang ako kasi namimiss nila yung podcast ko. Ang tagal ko na rin hindi nagpa-podcast. So, namimiss naman nila yung ng kwentang advice ko. Okay. So, ayun lang, friend. Alam mo naman ang sagot ko dyan. Alam mo, hindi maganda ang kahihinatnan. Okay? Maganda ka, friend. Maraming makakagusto sa iyo. Binata. Lalo na ikaw dalaga ka. Yun yan. Kaya, hindi inaantay yan. Kusaring darating yan. I-relax ka lang. Chill-chill ka lang. Huwag ka maghabol. Walang ganun. Kahit matanda na in love pa. Diba? Ito, yung isang friend ko naman ito, medyo serious naman ito. Serious matter. Medyo legal advice ang gusto. Pero, actually, I'm not professional. I can give you only an opinion about, my own opinion about that
kind of topic, that kind of issue. Pero I am not a legal advisor para ano. So, sasabihin ko lang yung opinion ko about that. Okay, ang question ni friend is, ang father ng kanyang anak ay hindi nagsusustento. Pero in-acknowledge naman sa birth certificate yung anak nila. Hindi walay na sila. And then may iba ng pamilya siya, si friend, at may ibang pamilya na rin si boy. Well, ano ba daw dapat ang gawin niya? Kailangan daw ba na mag-demand siya ng sustento? O kailangan daw ba ay hayaan na lang daw niya? Well, alam mo, friend, yan palang tanong mo yan eh. Ibig sabihin, possible na hindi ka na humingi ng sustento. Kasi yung mga bagay, mga babae na humihingi ng sustento para sa anak nila, yun yung mga siguro kinakapos sila sa financial para masustain yung needs nung kanilang anak, kaya humihingi ng saklolo dun sa father. But in my situation kasi, hindi ako humihingi ng any support dun sa sorry ha, very medyo confidential itong topic, pero kasi hindi naman ako hindi na ako malinis pa, di ba? Ayoko nung ganun. Hindi na, huwag na tayo magpaka-ipokrita sa ating buhay. My life is an open book. Alam naman yan ng marami. Given that I am in your same situation, we both have same situation. Ako kasi simple, I can sustain the needs of my daughter, kaya hindi ako humingi ng kahit panggatas doon sa father ng anak ko. Kung magkukusap, pero hindi ko rin naman binablock kung ano yung bagay na related dun sa kanya. Kumbaga, ang akin lang, kung tatanungin ako ay humihingi ba ako na? No, definitely no. Kaya lang, may instances na nagbibigay. So, wala naman sigurong problema. Hindi ko kasi tinuturuan yung anak ko na lokohin siya o lokohin yung anak ko na yung tatay mo ganyan, yung ganyan. Ayoko nun. That's bad eh. Huwag natin bigyan ng kahit anong bagay na negatibo ang isip ng mga anak natin. Kumbaga, hayaan lang natin na ganun. Kung may tanong siya, sagutin lang natin. And then, pag dumating yung time na pwede natin siya makausap ng heart to heart, ipaliwanag pa rin natin sa kanila yung sitwasyon. But for now, na nakikita mo naman na okay naman yung sitwasyon at napoprovide mo naman by yourself yung needs niya, hindi na kailangan pa na humingi ng saklolo dun sa tatay. But it's up to you kung gusto mo naman kasi na ilagay sa tama, kasi yun naman din yung tama. In a legal matter, mas tama na nagsusustento talaga yung tatay dun sa anak. Pero hindi naman kasi lahat kaya natin puwersahin na magbigay. So ako kasi ayoko nung hihingin ko pagkatapos. Hindi, para kang magmumukha ka lang na na nagbibeg ka for support. Hindi ko sinasabi na tama ako. This is my personal I'm not saying na ako yung tama because like what I've said, this is my own opinion and ito yung ina-apply ko sa amin, diba? Ako kasi I don't want complications eh.
kung kaya ko naman i-provide, hindi ko naman hingin yung tulong, di ba? So, ganun lang. Kasi parang, ayoko lang makipag-usap, ganun. Ayoko makipag-usap para sabihin yung needs ng kung tatay ka, mag-usap ka. And ako naman kung gusto mo naman na tumulong o hindi ko tatanggihan, di ba? Pero sasabihin mo, ako yung magsisimula, ako yung hihingi. No. I can provide for my kids. Especially nandyan yung parents ko. Di ba? Ayun lang. At saka isa pa, ayoko na nakikipag-usap sa mga na yun. Ayun naman, friends, sa sitwasyon mo kasi, friends, na nakikita mo, parang sabi mo sa akin, yung hindi anak is nasusustentuhan kasi may kinakasama siya. So, merong girlfriend na yung ex mo na merong anak. So, parang ang napoprovide pa ang needs yung hindi naman niya sariling kadugo. It happens. Madalas, actually. Yung sariling anak na hindi nasusustentuhan, pero yung girlfriend na may anak, yun yung nasusustentuhan. Siya magdadala nun. Konsensya mo na yun na hindi mo kadugo nasusustentuhan mo, pero yung kadugo mo hindi mo nasusustentuhan. Ikaw magdadala nun. Kung mahimbing ang tulog na sa ganung sitwasyon, it's up to you. Basta't ako mahimbing ang tulog ko kasi ako napoprovide ko yung needs ng anak ko. Nairarahos ko yung needs ng anak ko, magandang buhay ng anak ko. That's it. Ngayon, kung magkasalubong man tayo, wala akong kailangang i-explain, wala akong kailangan tayo dapat pag-usapan. Hindi ko kailangan na mag-beg ng support kasi kaya kong buhayin. Sa sitwasyon naman ninyo, it's up to you pa rin, my friend, kung gusto mo pa ba na magkaroon kayo ng communication for your son, di ba? Kasi ayoko na ng communication between me and the ex. Pero yung communication naman ng daughter ko to her father is there's nothing problem. Kumbaga, wala namang problema doon sa akin ako. Kumbaga kasi tatay yun hindi mo naman din maaalis yun. At saka isa pa, ayoko naman may question mark sa utak ng anak ko na ganun. Kumbaga sa akin, kaya swerte nung anyways, ayun na naman, friend. Still, it's your decision. Pero kung sabi mo nga, nag-try ka na mag-ask, and then nagsabi siya magbibigay, and then pina-follow up mo, pinaasa ka, well, kung gusto mong mag-demand ng sustento, pwede mong yan in a legal matter, kumbaga. Kasi may mga naman yung mga ganun, may mga nagbibigay naman ng legal na proseso about dyan dun sa pagsustento. Actually, ang pagsusustento ng isang tatay sa anak is may percentage yan sa sahod ng tatay. Kung sumasahod si tatay ng 15,000, may porsyento dun yung mga anak. Yun yung legal matter na yan. It's up to you kung ilalaban or hindi. Ako kasi, I choose not to because ayoko na lang ng complications. That's it. Yun naman, my friend, so it's still your decision.